klaseng babaeng nagtitinda ng pares? Wala kang klas, hindi ka bagay sa anak ko. Mariing sabi ni Doña Matilda habang sinusundan ng tingin ang pawisang manugang na si Almira na abalang nag-aayos ng kariton. Baka mamaya, sakit pa ng tiyan ang ibigay mo sa presidente ng kumpanya namin. Muli siyang pinagtawanan ng mga tao. Hindi ka angkop sa pamilya namin. Magpaanal ka na. Ngunit bago siya makapagsalita, bumaba ang 8 presidential guards mula sa limousines. Miss Risa, handa na po ang chopper. The president awaits you at hotel. Napalunod ang Donya. Ano raw? Presidente ng... Sino? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang araw. Masyado para sa isang tulad ni Almira na maghapong nakatayo sa gilid ng kalsada. Sa tabi ng karito ng pares na siya mismong nagtayo. Pawisan man, abala siya sa pagbuhos ng mainit na sabaw sa plastic na mangkok habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang lumang panyo. Almira, dagdagan mo naman ng konting litid. Hiling ng suking si Mang Nestor habang nakangiting tinatanggap ang pares. Para sa'yo, extra lahat. Sagot niya, sabay abot ng sukli. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang napawi nang huminto sa tapat ng kanyang parisan ang isang kulay pulang sedan. Luma na pero pinipilit pang magmukhang elegante. Bumaba mula rito ang kanyang biyenang si Matilda. Naka-chiffon na blouse at pearls na halatang imitation lang. Pero malado niya kung umasta. Kasunod dito ang kanyang asawa, si Leo. Naka-tuck-in na polo at may hawak na cellphone na lumang ngunit ginagalaw na parang iPhone. Ngunit ang pinakahuling bumaba ay isang magandang babae, maputi, mahaba ang buhok, naka-bodycon dress na may makeup na mukhang hindi pang palengke. Napakunot noo si Almira. Leo? Ma? Anong ginagawa niyo rito? Lumapit si Matilda, may hawak na brown envelope. Hindi ka ba nagsasawa sa lugar mong to? Amoy ulam, amoy mantika, at mukhang ikaw na rin ang amoy pares. Napakagatlabi si Almira. Akala ko dadalawin niyo lang ako. Dadalawin? Oo, para ipaabot ito. Itinulak ni Matilda ang envelope sa mesa. Annulment papers, pirmahan mo na. Natahimik ang buong paligid, ang mga suki, tendera sa kanto, at ilang tambay ay napatigil. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa hiya. Isa-isa silang tumingin kay Almira habang siya'y nanigas. Anong ibig sabihin nito? Halos pabulong ang tanong niya. Ang ibig sabihin niyan, tapos ng ilusyon mo. Sabat ng babae sa tabi ni Leo. Ako nga pala si Bianca Alcantara, ang bago ni Leo. Bagong... Halos hindi makapagsalita si Almira. Napatingin siya kay Leo. Leo, mahal mo ba siya? Tahimik si Leo. Hindi makatingin ng diretso. Ay ano? Ayaw pang umamin. Singit ni Matilda. Alam mo bang never ka naman talagang minahal ni Leo? Ginamit ka lang. Pares mo lang ang gusto namin. Kaya ka pinakasalan. Akala namin may asenso kang dala. Pero wala pala. Dagdag ni Bianca, sabay tawa. Ganyan pala talaga pag umaasa sa ganda lang ng luto, hindi sa ganda ng mukha. Masakit, matindi. Lahat ng salitang iyon ay parang kutsilyong ibinaon sa puso ni Almira. Nanginginig na ang kamay niya. Hindi niya alam kung ibubuhos ba niya ang sabaw o ang luha. Hindi kayo nagkulang sa panglalait. Mahina niyang sabi. Pero kulang kayo sa konsensya. Tiningnan niya si Leo. Sabihin mo nga, kahit minsan, minahal mo ba ako? Tahimik, at sa gitna ng katahimikan, tumawa si Matilda. Kaloka. Aba, gusto pa yatang marinig na minahal siya. Ay ginamit ka lang, girl. Paris lang ang ambag mo sa buhay ni Leo. At bago pa siya makasagot, bigla siyang itinulak ng konting pwersa ni Matilda habang iniabot ang ballpen. Pirmahan mo na,
kesa magmukha kang kawawa. Total, yan naman talaga ang lugar mo. Doon na naramdaman ni Almira ang pagkabali ng natitirang tiwala niya sa pamilyang iyon. Pinilit niyang kumalma, ngunit ang puso niya ay sumisigaw na. Tiningnan niya ang papel, hindi niya binuksan, hinawakan lang. Alam niyo ba kung anong mas masakit kaysa sa panlalait niyo? Ang ginugol ko ang buong sarili ko sa pamilyang ito. Tapos ngayon parang basura akong tinatapon. Nanginginig pa rin ang kamay ni Almira habang nakatitig sa annulment papers na ibinagsak ni Doña Matilda sa kanyang parisan. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi na dahil sa init, kundi dahil sa matinding kayan. Damang-daman niyang mapanuring tingin ng mga tao sa paligid. Mga suking dati kakampi. Ngayon nakikinood na lang na parang eksena ito sa isang drama. Leo. Muli niyang tawag sa asawa, bahagyang pabulong, pilit pa ring umaasang. May puso itong natira para sa kanya. Ngunit si Leo nakatayo lamang sa tabi ni Bianca. Halos nakayuko. Hindi makatingin sa kanya. Ang dating lalaking kinakasama niya gabi-gabi, ngayon ay para bang isa ng estranghero. Lay, sagutin mo ako. Mariing sabi ni Almira. Pilit tinatanggal ang panginginig sa tinig. Minahal mo ba ako kahit kailan? Isang malalim na katahimikan ang sumunod. Maging ang ingay ng masasakyan sa kalsada ay tila tumigil. Lahat ay naghihintay ng sagot. Pero bago pa man makapagsalita si Leo, si Doña Matilda na lang sumingit. Napakakapal mo. Bulalas ng matanda. Sabay lapit at walang babala, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Almira. Matilda! Sigaw ng isa sa mga tambay. Ngunit agading natahimik ng palahaw ang Donya. Wala kang karapatang tanungin ng anak ko ng ganyan. Isa kang walang utang na loob. Akala mo ba napakaswerte niya sa'yo? Ikaw ang nakiusap noon na patuluyin ka sa pamilya namin. Ikaw ang nakinabang sa apelyedong Monteverde. Hinawakan ni Almira ang kanyang pisngi. Masakit, mahapdi, pero hindi itong pinakamasakit, kundi ang tanong na hindi sinagot. Pigil ang luha, tumitig siya kay Leo. Hindi mo ba talaga ako kayang sagutin? Bulong niya. Halos hindi niya na marinig ang sarili. Kahit isa lang, kahit isang salita. Oo, para lang malaman kong hindi ako naging laruan. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Leo. Tumikim si Bianca, saka nagsalita. Almira, I think you should just sign the papers. Let go. We're doing you a favor. Napatingin si Almira sa babae. Ang ganda nito, oo, ang kinis ng balat. Ang ayos ng pananamit, halatang may pinag-aralan. Pero walang puso ang mga mata, walang habag. Pabor? Ulit ni Almira, ngayon ay may halong puot ng tinig. Kinamit niyo ako. Kinamit niyo ang parisan ko. Pinakasal ako para sa image niyo. Tapos ngayong may bago kayong kakapitan. Ako ang pabigat. Si Doña Matilda ay lumapit muli. Wala kang utang na loob. Dapat lang napalayain ka namin. Akala mo ba mapapahiya kami sa paggawala mo? Mas ikakatuwa naming mawala ka sa pamilya namin. Tumitig si Almira sa mga papel sa mesa. Puting bond paper, may pirma ni Leo, may notaryo. Lahat ay legal. Lahat ay formal. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim, tumayo siya ng tuwid. Kinuha niyang ballpen, walang emosyon sa kanyang muka. Isa, dalawang guhit, pirma. Isang tuldok sa dulo ng isang yugto ng buhay niya. Ngunit bago siya tuluyang bumitaw, tiningnan niyang muli ang taong nanakit sa kanya. Naawa ko sa inyo. May hinahon niyang sabi. Ngunit may pwersa sa likod ng bawat salita. Dahil sa laki ng pagtingin niyo sa sarili niyo. Akala niyo, kayong may hawak ng kapalaran ko. Nakakahiya ka. Sigaw ni Matilda. Mas nakakahiya kayo. Dahil kayo ang tunay na dukha. Hindi sa pera, hindi sa puso. Natahimik ang paligid. Wala nang ingay. Maging si Leo ay nakatingin na lang sa kanyang paa. Tila hindi kayang salubungin ang tingin ng babaeng minsan niyang pinangakuan ng habang buhay. Pagsisisihan ninyo ito. Dagdag pa ni Almira.
Dahil darating ang araw na hindi niyo na ako kayang apakapakan. At kapag dumating yung araw na yun, sana hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Tumalikod siya, bitbit ang kariton, iniwan niyang annulment paper sa lamesa. Hindi na siya lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo, dama niyang pagbigat ng loob. Pero dama rin niya ang unti-unting paglaya. Hindi pa niya alam kung saan siya patungo. Pero isang bagay ang sigurado, hinding-hindi siya babalik sa mundong iyon ng kasinungalingan at pag-apak. Ngunit bago siya makalayo, isang maingay na tunog ng makina ang narinig. 8. Hindi lang isa kundi 8. Ang bumabang lalaki mula sa sunod-sunod na dumating na mga limusin, mga nakaitim na uniforme, matitipuno at may suot na sunglasses. Lumapit ang isa sa kanila kay Almira. Miss Risa, sabi nito, gamit ang isang pangalang hindi pa nagagamit ng mga tao sa paligid. Handa na po ang chopper. The President awaits you at Hotel Imperial. Nagdatingin na ng mga tao, biglang natahimik ang paligid. Ha? Tanging nasambit ni Doña Matilda. Ano raw? Ang mga presidential guards ay sabay-sabay na yumuko sa harap ni Almira. Miss Risa, hinintay na po kayo ng presidente. Kailangan na po nating umalis. Siya? Halos pasigaw na tanong ni Matilda. Ano? Siya ang... Ano? Hindi makapaniwalang matandang donya. Napalunod ito, nanginginig at namumutla. Hindi pwede. Anong Risa? Anong presidente? Paris vendor lang siya. Ngunit ulas sa ulirat ni Almira. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Napatingin siya sa mga taong minsang tumawa sa kanya. Ngayon ay tikom na ang bibig at nanlalaki ang mga mata. Isa sa mga guards ay may hinahong humawak sa siko niya. Wala na po tayong oras. Ang asawa niyong si Leo ay isang malaking sindikato sa inyong nakaraang buhay. At kayo po ay may legal na ari-arian na siyang dapat sa inyo. Natrace na po lahat. Sumama na po kayo sa amin para sa inyong kaligtasan. Hindi pa rin siya makapagsalita. Nanatili siyang nakatayo. Hawak pa rin ang kutsara ng sabaw. At sa wakas, unti-unti siyang tumango. Hawak pa rin ang luwas sa kanyang mata. Habang papalayo siya, iniwan niyang nakatayo si Leo, si Bianca, at ang napalood na si Doña Matilda. Ang parisan, ang simpleng buhay ay parang unti-unting nilalamon ng isang bagong kapalaran. Tahimik ang loob ng itim na van. Habang binabagtas nilang EDSA, palayo sa parisang minsang naging mundo ni Almira. Sa magkabilang gilid ay nakaupo ang mga lalaking nakaitim na uniforme. Matitikas sa tulang kakibuan. Sa gitna, tahimik siyang nakaupo, yakap ang sarili habang nakatanaw sa bintana. Miss Risa, ilang minuto na lang po at mararating natin ang Hotel Imperial. Mahinahong sabi ng isa sa mga presidential guard na nasa unahan. Hindi siya sumagot. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Sa likod ng gulo sa isip, isang mas matinding damdamin ang kumakapit sa puso niya, ang kirot ng mapapait na alaala. Habang pinagmamasdan niyang mabilis ang paggalaw ng masasakyan sa kalsada, isa-isa namang bumabalik sa kanyang alaala ang mga panahong nagsimula siyang maging martir para sa lalaking minahal niya ng buong puso. Leo, gising ka na ba? Tanong niya isang madaling araw habang iniayos ang lamesang lalagyan niya ng thermos ng pares. Ngunit imbis na sagot, isang mahabang hilik ang bumungad sa kanya. Si Leo, nakahilata pa rin sa sahig, may hawak na baraha at may patak ng laway sa kanyang pisngi. Katatapos lang nito ng sugal kagabi at ngayon ay parang wala lang. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking iyon. Ang mga mata nitong laging nakayuko kapag siya'y umiiyak. Ang malabi nitong marunong lang magsalita kapag may kailangan. Kahit ganoon, pinilit pa rin ni Almira na maghanda ng almusal, sinangag, itlog, at kaping matapang. Ibinuhos niya ang kanyang pagod sa paghahanda. Iniisip na baka sa simpleng alagay, mamulat muli si Leo sa pagmamahal. Ngunit hindi. Nang magising si Leo, ang unang tanong nito,
May ekstrang pera ka ba dyan? May sabong mamaya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong. Ako bang asawa o bangko? Pero pinili niyang tumahimik. Binuksan niya ang kanyang wallet at iniabot ang natirang barya mula sa paninda kahapon. Salamat Almira, buti na lang talaga may asawa kong matyaga. Sabi ni Leo, ngunit hindi ito papuri. Tunog ito ng lalaking nasanay na kinukuha lahat ngunit walang ibinabalik. Habang sinasandok ni Almira ang pares sa mga plastik ng lalagyan, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa pagod, kundi sa lungkot sa araw-araw na pagtitinda niya sa kanto. Kahit tirik ang araw o umuulan, siya pa rin ang inaasahang mag-ayos ng bahay. Maglalaba, magluluto at mag-aalaga ng asawa. Isang gabi, nadatnan niya si Leo na may kausap sa telepono. Malambing ang tono. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong makasama ka gabi-gabi. Nang mapansin ang presensya niya, agad bumaliktad ang mukha ni Leo. Si tita lang yun. Anito sa kausap. Kinabukasan, tinanong niya ito ng mahinahon. May ibang babae ka ba? Tumingin si Leo sa kanya, walang takot, walang pagkabigla. Kung meron man, anong pakialam mo? Dito ka lang naman kasi, tindera ka. Ako ang gumagawa ng diskarte. Sa kanya naisip, hindi siya asawa, kundi tagapagluto, tagapagsilbi. Tagapasa ng lahat ng bigat ng bahay. Minsan, dumalaw si Doña Matilda, galit na galit nang makita si Almira ng pawisan sa kusina. Tingnan mo ang sarili mo, Almira. Ganyan pang itsura ng asawa ng anak ko? Ang baho mo. Akala ko ba, papangarapin mong makaangat? Hindi na siya umimik, ginawa niyang tahimik ang lahat ng sakit. Inipon niya ang bawat salita, bawat insulto, at ginagawa itong motibasyon para magpatuloy. Hindi dahil gusto niyang manatili sa ganitong buhay, kundi dahil umaasa pa rin siyang magbabago si Leo. Pero hindi. Lumipas ang mga taon, at mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Umuwi si Leo ng lasing. Walang ambag sa bahay. Kahit may sakit si Almira, siya pa rin ang kailangang tumayo sa umaga para magbenta ng pares. At ngayong nakaupo siya sa loob ng isang van, tinatawag na Miss Risa ng mga kagalang-galang na gwardyang may insigniya ng pamahalaan. Miss Risa, gusto niyo po bang ipasara muna ang blinds para makapagpahinga kayo? Tanong ng guard na nasa likod niya. Umiling siya. Gusto kong makita ang dinaraanan natin. Matagal ko nang hindi nakita ang mundo mula sa ganitong anggulo. At doon, habang tinitingnan ang salamin ng bintana, dahan-dahan niyang binitawan sa isip ang huling tanong na matagal nang nakaipit sa puso niya. Mahal ba talaga ako ni Leo? Hindi niya kailangang hintayin pa ang sagot dahil alam niya na hindi. At ngayon alam niya na iyon. Napapikit siya sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bagong pag-asa. Habang nagpapatuloy sa biyahe ang van na sinasakyan ni Almira kasamang presidential guards, nanatili siyang tahimik. Akala niya tapos ng mga alaala, pero sa bawat pag-ikot ng gulong, lalo lamang bumabalik ang mga sugat ng kahapon. Kung si Leo ang sugat ng paulit-ulit niyang tinatakban, ang biyenan niyang si Doña Matilda ang siyang patalim na paulit-ulit na bumabaon. Hindi na mabilang kung ilang beses siyang pinahiya ng matanda. Noon, akala niya ay magbabago rin ito, na baka unti-unti siyang matanggap bilang bahagi ng pamilya, pero pagkakamili pala iyon. Almira, anong oras na? Wala pa ring almusal. Akala ko ba asawa ka ni Leo? Hindi katulong. Reklamo ni Doña Matilda isang umaga, habang nakaupo sa sofa at abalang pinipintasan ang panunood ni Almira ng cooking show sa maliit na TV. Pasensya na po, Mama. Sagot ni Almira habang nagmamadaling mag-init ng tubig. Galing kasi ako sa palengke. Naubusan pa ako ng baka para sa pares. Excuses. Kaya hindi umaasenso ang buhay mo. Puro kabalusot. At ang masakit pa roon, wala man lang pagtatanggol mula kay Leo. Nasa kabilang dulo lang ito ng mesa, nakatungo sa cellphone habang tumataya sa online sabong. Leo, hindi mo ba kayang pagsabihan si Mama? Tanong minsan ni Almira.
Tumingin lang si Leo, bahagyang nagtaas ng kilay. Kung totoo naman ang sinasabi niya, tumigil ka nga sa drama mo. Mas lalong tumindi ang bigat sa dibdib ni Almira. Hindi lang si Doña Matilda ang sagabal sa kanyang katahimikan. May isa pa. Ang hipag niyang si Sheila. Dalagang walang trabaho, pero ang taas ng pride at laging nakaabang sa perang kinikita ni Almira sa parisan. Te, pabili lang sana ako ng milk tea at load. Sabay lapit ni Sheila sa kanya noon. Habang iniipon niya ang kinita para bayaran ang utang sa supplier ng karne. Sheila, pasensya na. Kulang pa sa pambayad kay Mang Ben. Hay nako, ang kuripot mo naman. Kumikita ka na nga. Ganyan ka pa. Akala mo kung sinong sikat na negosyante. Hindi niya ito pinatulan, nagpatuloy na lang siya sa pagsasaing. Dahil kung may natutunan siya sa bahay ng mga Monteverde, iyon ay tumahimik na lang kapag hindi na kayang pakinggan. Araw-araw, ganun ang eksena. Siyang magigising ng alas 5 para magsimulang magluto ng pares. Siyang lalarga ng kariton, siyang magtitinda, siyang maghuhugas ng kaldero sa gabi. At siya rin ang inaasahang maglagay ng pagkain sa hapag. Samantala, si Leo ay nakahiga, si Doña Matilda nanlalait, at si Sheila ay walang ibang alam kundi humingi. Isang gabi, pag uwi niya mula sa pagtitinda, halos mawalan siya ng ulirat sa pagod. Umuulan basa ang kanyang suot at wala pa siyang pananghalian. Nang buksan niya ang pinto ng bahay, bumungad sa kanyang mag-inang kumakain ng take-out na pagkain. Hindi man lang siya pinaghintay o inisip. Bakit may take-out? Tanong ni Almira, pilit nang ngumiti. Wala ka naman eh. Tsaka hindi mo kami pinagluto. Sabay irap ni Doña Matilda. At saka, ang bagal mo. Baka mamatay na kami sa gutom kung hintayin ka pa namin. Napayo ko si Almira. Pilit pinigilan ng pagbagsak ng luha. Ilang segundo pa ay bumalik siya sa labas. Naupo sa silid ng kariton at doon tahimik na kinain ng natirang pares na hindi na ibenta. Minsan, dumating si Almira na may sakit, lagnat, ubo, masakit ang katawan. Ngunit kailangan pa rin niyang bumangon para hindi mawala ng kita. Ngunit imbis na kaawaan, ito ang sinabi ni Doña Matilda. Hay nako, kung kailangan ka namin, saka ka pa magkakasakit. May hina talagang lahi mo, puro reklamo. Kunting trabaho lang, may sakit na agad. Kaya't halos maduling na siya. Sa panghina, binuhat pa rin niya ang kaldero, itinulak ang kariton at sinabayan ng dasal. Panginoon, huwag niyo akong pabayaan. At ngayon nakaupo siya sa loob ng van. Dumadaloy na parang pelikula ang mga alaala ng mga taong akala niya ay mapamilya. Ngunit siya pala'y ginamit lang. Nakasangkapan. Hindi lang si Leo ang sumira sa kanya, kundi ang pamilyang itinuring niyang tahanan kahit kailan, ay hindi siya itinuring na tunay na bahagi. Ma'am Risa, okay lang po ba kayo? Tanong muli ng gwardiya sa labas niya. Napatingin siya, unti-unti niyang binura sa isip ang pangalang Almira. Parang gusto na rin niyang kalimutan lahat ng dumurog sa kanya. Okay lang po, sagot niya, medyo paos. Ngayon na ako muling nakahinga. Tahimik na sumaayon ng mga gwardya. Hindi nila alam ang lalim ng pinagdaanan ng babaeng ito. Nasa harap ng mundo'y isang simpleng Paris vendor, pero sa loob ng isang babaeng binuhay ng sugat, pinanday ng pasakit. At ngayon, muling ipapanganak bilang sarili niyang tagapagligtas. Nakahinto ang van sa isang traffic light sa tapat ng isang pampublikong paaralan. Mula sa bintana, tanaw ni Almira ang ilang batang naglalakad. Bitbit ang mga backpack. May kasamang mga magulang sa isang iglap. Para siyang dinala ng alaala sa isang hapon, ilang buwan bago nangyari ang kanyang pagbagsak. Nasa loob siya noon ng parisan. Nag-aayos ng paninda nang biglang dumating si Myrna, ang matalik niyang kaibigan mula pa sa kolehiyo. Wala na silang naging koneksyon noon matapos sila magkaiba ng landas. Si Myrna ay naging waitress sa isang fast food at kalaunay, naging supervisor. Si Almira na may sinugalang puso sa pagmamahalan nila ni Leo. Ngunit isang araw, bigla na lang itong sumulpot sa parisan niya, bitbit ang malalim na dila at malalyones na pag-unawa. Tila hindi ka nagbago, Almira.
ikaw pa rin ang lumalaban mag-isa. Nagkibit balikat si Myrna habang umupo sa gilid ng kariton. Asa na si Leo? Wala na naman? Napangiti si Almira kahit pilit. May inaasikaso, pagod daw siya kagabi, kaya pinapahinga ko muna. Pagod? Halos matawa si Myrna. Di ba ikaw ang buong araw na nagtitinda dito? Tapos ikaw pa rin ang naglalaba, nagluluto, gumagawa ng lahat? Hindi na sumagot si Almira. Bumaling na lang siya sa pagsalok ng sabaw ng pares para sa isang customer, pero hindi pa rin tumigil si Myrna. Alam mo, kailan ka ba matatauhan? Bulalas nito. Hindi na usong pagiging martir. Hindi ka si Maria Clara. Hindi ka nabubuhay para lang magsilbi. Tahimik lang si Almira. Mahina ang boses niyang tumugon. Kasi mahal ko siya, Myrna. Alam ko mahal mo siya, pero ang tanong, mahal ka ba niya? Napatingin si Myrna sa kanya, diretso, walang paligoy. Hindi niya agad nasagot iyon. Sa halip, bumuntong hininga siya. May pinagsamahan kami. Hindi ganun kadaling iwan ang taong naging parte ng buhay mo. Muling napailing si Myrna. Bakit ganyan ka ba, Almira? Tanggap mo nang hindi ka minamahal, pero ikaw itong kumakapit. Ilang beses na kitang nakitang umiiyak. Ilang beses mong sinabi sa akin na pagod ka na, pero ito ka pa rin. Nagbabaka sakaling magbago siya. Tahimik, tanging huni ng kuliglig at tunog ng nagkakandarang mga tricycle ang naririnig sa labas. Ipinagpatuloy ni Myrna ang kanyang sermon. Alam mo ba kung anong tawag sa taong paulit-ulit na umaasa kahit alam niyang masasaktan lang siya? Hindi tanga, biktima. Napalingon si Almira. Nanlaki ang mata. Biktima? Tumango si Myrna. Oo, biktima ng pagmamahal na hindi totoo. Alam mo bang, kung hindi mo pa siya iiwan, ikaw ang tuluyang maubos? Hindi mo namamalayang, habang buhay mong isinusugal ang sarili mo para sa taong matagal nang tumigil magsugal para sa'yo. Napakagat labi si Almira, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan, hindi niya kayang tanggihan. Pero kahit ganoon, matigas pa rin ang puso niya. Pwede bang? Baka naman may pag-asa pa. Aniya, muling napailing si Myrna. Mabuti kung pera lang ang sinusugal mo. Pati sarili mo na. Kailangan mo ng gising. Hindi lang sa umaga, kundi gising sa katotohanan. Niyakap siya ni Myrna bago umalis. Tandaan mo to, Almira. Ang tunay na pagmamahal. Hindi ka ipinapahiya. Hindi ka pinapabayaan. At lalong hindi ka ginagawang tagapag-alaga ng tamad. At kahit ilang buwan ang lumipas, ngayon nakaupo si Almira sa loob ng van. Mulit-muling tumatama sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Hindi ka nabubuhay para magsilbi lang. Bakit nga ba siya hindi agad nakinig kay Myrna? Dahil umaasa siya. Dahil sa bawat sulyap ni Leo noon, kahit wala nang ningning, naglalagay siya ng kahulugan. Sa bawat, salamat Almira, iniisip niyang may pagtingin pa. Sa bawat panahong hindi siya pinapansin, iniisip niyang baka pagod lang ito. At ngayon, habang papalapit siya sa bagong mundong naghihintay, hindi niya na alam kung anong mas mabigat, ang sakit ng nakaraan o ang panghinayang na huli na ang lahat para sa mga bagay na sana ay hindi niya na hinintay. Biglang bumukas ang radyo ng van. Tumugtog ang isang lumang kanta, isa sa mga paborito nila ni Leo noon. Yung pinapatugtog niya habang naghahanda ng paninda at habang pinapangarap ang munting bahay at tahimik na pamilya. Napapikit si Almira. Sa wakas, hindi na siya umasa. Hindi na siya nagtanong kung babalik pa si Leo o magbabago pa ang pamilyang sinakripisyo niya ang sarili para lang mapabilang. Dahil ngayon, ang tanong nila nga ito, kailan niya sisimulan ang buhay na siya nang pinipili? Sa loob ng Aragon Mansion, ang katahimikan ay tila nagbabadya ng bagong paparating. Naka-assemble ang 4 na magkakapatid sa silid tagpuan ng pamilya. Isang klaseng silid na puno ng oil paintings, antik na muebles, at mabagong kahoy ng nara. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid,
Mabigat ang atmosfera. 2 taon na, Elias. Malalim ang boses ni Tristan, ang panganay, habang pinapahid ang pawis sa noo. 2 taon na simula nang mawala si Risa. Wala pa ring balita, ni anino, ni mensahe. Nagsimula na tuloy magduda ang board ng Aragon Holdings kung anong nangyayari sa pamilya natin. Singit ni Hugo, ang ikalawa sa magkakapatid, at siyang namamahala sa PR ng kanilang kumpanya. Ang pagkawala ni Risa ay hindi lang personal na problema, isa na itong corporate scandal. Tahimik si Franco, ang ikatlong anak. Tulad ng dati, pero sa ilalim ng kanyang tikom na bibig, naroon ang tensyon, nakatingin siya kay Elias, ang bunso. Elias. Bumaling sa kanya si Tristan. Ikaw ang huling taong nakausap ni Risa bago siya mawala. Alam naming close kayo noon hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagsasalita kung ano talagang huling nangyari sa inyong dalawa. Lahat ng mata ay nakatuto kay Elias. Bahagyang lumukot ang kanyang kilay at saglit siyang napatingin sa malaking larawan ni Risa na nasa dingding. Ang huling family photo, bago ito naglaho. Malumanay ang ngiti ni Risa roon. Ngunit sa likod ng larawan ay may libong tanong na hindi kayang sagutin ng kahit anong retrato. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Mahinang tugon ni Elias. Totoo yan, pero may sinabi siya bago umalis. Nagkatinginan ang magkakapatid. Anong sinabi niya? Tanong ni Franco, seryosang titig. Huminga ng malalim si Elias. Sinabi niyang pagod na siyang maging bahagi ng isang pamilyang hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita? Tanong ni Hugo. Ano bang ibig niyang sabihin? Sa loob ng maraming taon, pakiramdam daw niya ay parang isa lang siyang accessory sa pamilya natin. Maganda, maayos, presentable. Pero hindi totoo. Hindi raw siya kailanman tinanggap ng buo. Hindi yun totoo. Sigaw ni Tristan. Mahal natin si Risa. Palagi natin siyang isinasama sa lahat. Isinasama? Oo. Sagot ni Elias. Pero tinatanggap. Baka hindi. Hindi natin alam. Pero baka may mga bagay tayong nagawa o nasabi noon na tumatak sa kanya. Sabihin mo na, Elias. Ani Franco. May nalalaman ka pa. At kung hindi mo sasabihin, ikaw ang magiging dahilan kung bakit tuluyang hindi natin siya matatagpuan. Napayo ko si Elias. Pinisil ang kanyang mga palad. Tumitig siya sa mesa. Tahimik. Isang buong minutang katahimikan ang lumipas. Tila may bombang sumabog sa gitna ng silid. Nalaman niyang adopted siya. Wika ni Elias. Oo, nalaman niya yon 1 linggo bago siya nawala. Nakita niya adoption papers sa lumang filing cabinet ni Papa. Hindi ko alam kung paano niya nahanap. Gusto sana niyang kumprontahin si Papa noon. Pero wala ito. Nasa ibang bansa. Kaya siya nawala? Tanong ni Franco, mababang boses. Dahil doon? Hindi lang yun. Dagdag ni Elias. Masakit sa kanyang katotohanang itinago natin ito. At mas masakit na sa lahat ng taon. Nang pananatili niya rito, walang sinumang nagsabi sa kanya ng totoo. Para sa kanya, parang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Singhal ni Tristan. Dahil nangako ako sa kanya. Sagot ni Elias. Tinigay puno ng hinanakit. Sinabi niya, kapag nawala ako, huwag mo akong hanapin. Kasi baka doon ko lang mahanap ang sarili ko. Pero kapatid natin siya. Ani Hugo. Ngayon ay nanginginig ng boses. Kahit hindi siya kadugo, siya ang kapatid nating si Risa. Lumuwas si Elias. Sa wakas. Ang mabigat sa dibdib niya sa loob ng 2 taon ay unti-unting kumawala. Araw-araw, pinagsisihan ko kung bakit hindi ko siya pinigilan. Kung bakit hinayaan kong dalhin niya ang lahat ng sakit na iyon mag-isa. Tumayo si Franco. Hindi na tayo makakaatras. Kailangan natin siyang hanapin. Buo tayong magkakapatid.
Kahit ano pang lahi o dugo ang nag-uugnay sa atin. Dag-angat ng tingin si Elias. May isa akong clue. Nagkatinginan silang lahat. Ano yun? Tanong ni Tristan bago siya umalis. May binanggit siyang lugar. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa Risa Aragon, kundi sa simpleng babae na gusto lang mamuhay ng payapa. Pagkababa ng 4 na magkakapatid mula sa silid tagpuan ng Aragon Mansion, hindi pa rin mapakali ang bawat isa. Nanatili ang katahimikan habang bumaba sila sa malawak na hagdanan. Ngunit sa ilalim ng tila normal na paglalakad ay naroon ang matinding tensyon. Isang pamilya na unti-unting nababasag dahil sa isang nawawalang kapatid at mga lihim na ayaw pang isiwalat. Pagkarating nila sa sala, si Tristan ang unang bumaling kay Elias. Kailangan naming malaman ng totoo, Elias. Anong nangyari bago siya nawala? Pero imbis na sagutin, sumandal si Elias sa pader, nakataas ang 2 kamay at malamig ang titig. Wala akong alam. Nagkatinginan ang 3 magkakapatid. Anong wala kang alam? Mariing tanong ni Hugo. Kanina lang, sinabi mong may sinabi siya sa'yo. May clue ka raw. Clue lang yun, wala akong ideya. Kung nasan siya ngayon. Matigas na tugon ni Elias. At kung meron man akong alam, wala naman tong silbi kung puro dudang ibinabato niyo sa akin. Hindi kami nagdududa. Ani Franco, gusto lang naming mas maging bukas ka. Kasi ikaw lang ang may connection kay Risa noon. Lahat kami, napalot sa trabaho. Ikaw lang ang naroon sa panahong siya ay unti-unting nawawala. Napangisi si Elias, mapait. Ngayon yun lang iniintindi kong anong pinagdadaanan ni Risa. 2 taon siyang parang multo sa loob ng bahay na to. Lahat kayo abala sa business, sa pangalan, sa yaman. Pero kailan ba natin tinanong kung masaya siya? Napatingin si Tristan kay Hugo. Bakit parang galit ka sa amin ngayon, Elias? Dahil hanggang ngayon, ginagawa niyong interogasyon ang lahat. Na parang may utang ako sa inyo, na parang kasalanan ko lahat. Kung ayaw niyong maniwala, edi wag. At bago pa muling makapagsalita ng sinuman sa kanila, tumalikod si Elias at mabilis na umalis palabas ng mansyon, bitbit ang galit, sama ng loob. At isang lihim na hindi niya kayang isiwalat kahit kanino, kaya sa sarili niyang mga kapatid. Sa paglalakad niya sa malawak na bakuran sa Aragon Estate, humigpit ang hawak niya sa suot na kwintas, ang parehong kwintas na iniwan sa kanya ni Risa noong gabing huli silang nagkausap. Kapag nawala ako, Elias, huwag mo na akong hanapin. Naalala niyang sinabi nito habang nangingilid ang luha. Pero Risa, alam ko kung anong iniisip mo. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay sa mundong puro pagpapanggap. Ayoko nang itago ang galit ko. Ayoko ring itago na ikaw ang dahilan kung bakit mas masakit ang lahat. Iyon ang pinakamasakit na sinabi ni Risa sa kanya. Hindi lang dahil sa mga salita, kundi dahil alam niyang totoo iyon. Si Elias, ang nakababatang kapatid, na sa kabila ng lahat ng koneksyon nila, ay nagawang magtapat ng damdaming hindi dapat. Oo, pinipilit niyang itago. Pero sa maikling panahon, bago umalis si Risa, na iparamdam niya ang pagmamahal na lumalampas pa sa pagiging magkapatid. Hindi man niya sinabi ng direkta, hindi man niya inamin, pero sa bawat sulyap, sa bawat lambing, sa bawat yakap na migpit kaysa sa nararapat, ramdam iyon ni Risa, at iyon ang nagtulak sa kanya para lumayo. Ayoko nang lumaki pang damdaming ito, Elias. Sabi ni Risa noon, ayoko nang maramdaman kung akong dahilan, kung bakit tayo masisira. Kaya umalis siya. At kaya hanggang ngayon, hindi magawang tumingin ni Elias sa mga mata ng kanyang mga kapatid. Hindi lang niya tinago ang totoo, siya ang dahilan ng pagkawala ni Risa. Muli siyang napaupo sa isang bench sa ilalim ng acacia tree sa likod ng mansyon. Napatingin sa langit, sa mga ulap na tila kinikimkim ang bagyo. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Hindi niya na kayang pigilan. Risa, nasan ka na? Bulong niya. Hindi niya kayang aminin sa mga kapatid ang tunay na rason. Hindi niya kayang sabihin na sa bawat gabi ng pagkawala ni Risa, siya ay sinusudog ng hiya, ng pangungulila at ng pag-ibig na hindi kailanman dapat pinangarap.
Pero sa likod ng maluha at bigat sa puso, may isang sigurado si Elias. Handa na siyang harapin ang lahat kung sakaling muling magpakita si Risa at sa muling pagkikita nilang iyon, kung mangyari man, nangangakong hindi niya nahayaang mawala ito muli. Tahimik si Almira habang nakaupo sa isang silid sa isang mamahaling hotel sa Maynila. Isang kwarto na parang hindi para sa isang gaya niyang Paris vendor. Malinis, malamig ang aircon, puting bedsheet at may mga pagkaing nakaayos sa lameseta. Pero kahit anong aliwalas ng paligid, magulo ang kanyang isip. Ilang beses niya nang tinatanong ang mga presidential guards sa sumundo sa kanya kung sino ang nagpadala ng utos. Pero paulit-ulit ang sagot, ang presidente ng Aragon Group. Confidential po ang detalye sa ngayon. Aragon, ang apelyadong matagal niya nang kinalimutan o pinilit kalimutan. Napayuko si Almira, pinisilang palat sa bawat segundo ng katahimikan. Tumatama sa kanyang tanong na pilit niyang iniiwasan. Bakit ngayon? Bakit nila ako hinahanap? At paano nila ako natagpuan? Hindi niya mapigilan ang kabang. Bumabalot sa dibdib niya. 2 taon na mula nang talikuran niya ang lahat. Ang Aragon Mansion, ang pangalan, ang yaman, at higit sa lahat, si Elias. Napapikit siya. Pilit pinipigil ang emosyon. Ngunit parang pelikula sa isip niya ang huling gabing nakita niya si Elias. Bakit kailangan mo pang umalis, Risa? Pwede namang. Dito ka na. Pagsusumua mo ni Elias. Bakit? Tanong niya. Nangingilid ang luha. Dahil ba alam mong totoo ang nararamdaman mo sa akin? Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit sa titig pa lang nito, alam na ni Risa, walang salitang kailangang ibulalas. Sapat na paraan ng pagkakatitig nila sa isa't isa para malaman na mayroong mas malalim sa pagitan nila. Isang damdaming hindi dapat umusbong sa pagitan ng magkapatid. Ngunit alam rin niya sa sarili, hindi sila tunay na magkadugo. Siya si Risa ay ampon. Nalaman niya ito 2 linggo bago siya nagdesisyong umalis. Unay hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya ay naloko siya, nilinlang, itinagong katotohanan sa napakatagal na panahon. Pero higit pa sa galit at pagkabigo, ang mas matindi niyang naging takot ay ang nararamdaman niya para kay Elias dahil sa pagkatuklas niya na hindi sila tunay na magkadugo. Biglang nabigyan ng dahilan ang maligaw na titig. Ang kakaibang kabog ng dibdib tuwing malapit si Elias. At dahil natakot siya sa sarili, pinili niyang lumayo. Sa loob ng hotel, muli niyang dinama ang paligid, maayos, komportable, ligtas, pero pakiramdam niya, isa lang itong bitag. Baka nahanap na ako ng mga Aragon. Bulong niya sa sarili. Baka si Elias na yon. Baka siyang nagpahanap sa akin. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniikot ang singsing sa daliri. Isang simpleng singsing na bigay noon ni Leo. Leo. Isa pang pangalan na tumusok sa kanyang puso. Matapos siyang iwan ng buhay Aragon, sinubukan niyang magsimula muli. Naging Almira, isang simpleng babae, at sa kanyang paghahanap ng paggalinga. Doon siya nahulog kay Leo, isang lalaking noong unay tila tunay na nagmamalasakit. Si Leo ang unang yumakap sa kanya, hindi bilang Aragon, kundi bilang isang taong walang apelyido. Inakala niyang iyon ang pagmamahal na wagas, walang kasamang pangalan, walang pamana, walang kondisyon. Ngunit nagkamali siya. Nang makita niyang ginamit lang siya ni Leo para sa negosyo niyang parisan, at nang maramdaman niya kung paanong ginawang alipin ang kanyang puso at katawan, doon niya napagtanto na mas pinili niya ang maling tao. Tinalikuran ko si Elias para kay Leo, tapos ako rin palang itinapon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, tahimik. Wala siyang sinisisi kundi ang sarili. Sa lahat ng piling ginawa niya sa buhay, tila lahat ay nagtapos sa sakit. Si Elias, na minahal niya ngunit tinakbuhan. Si Leo, na akala niya ay tagapagligtas, pero siya palang pinakamatinding dagok. Ngayon, nasa isang kwarto siya, hindi alam kung saan pupunta. Lumingon siya sa salamin. Tiningnan ng sarili. Si Almira, ang Paris vendor, ay nakatingin sa kanya. Pero sa ilalim ng mukha nito, alam niyang siya pa rin si Risa. Paano kung totoo ngang
Hinahanap na nila ako. Paano kung bumalik ang lahat ng iniwan ko? Hindi niya alam kung tatakbo muli o harapin ang lahat. Pero isa lang ang sigurado siya. Hindi na siya pareho ng babaeng umalis noon. Hindi na siya si Risa na laging sumusunod. Hindi na siya si Almira na laging nagpapagamit. Isa na siyang babae na nasaktan, nagkamali, pero handang bumangon. Kahit pa ang mundo niya ay muling bumaliktad. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, muling nabuksan ang malaking pinto ng Aragon Corporation para sa sinasabing pagbalik ng nawawalang anak, Risa Aragon. Lumabas ang press release. May kasamang litrato ng isang magandang babae, maputi, chinita, maamong mukha, naka-business suit, at may hawig sa lumang laraw ni Risa. Lahat ay nagulat, lahat ay natuwa. Lahat, maliban si Ilan na may alam sa katotohanan. Sa likod ng mga flash ng kamera at bulungan ng media, naroon si Bianca. Pinapwesto sa gitna ng conference hall. Nakangiti habang ipinapakilala bilang ang anak na bumalik mula sa katahimikan. Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Flashback. Ilang linggo ang nakaraan. May nakasalubong na matandang babae sina Matilda, Bianca, at Leo. Iha? Ikaw ba si Risa? Risa Aragon? Nagatinginan sina Leo at Matilda. Si Bianca ay napaatras ng bahagya. Ha? Hindi po. Baka po nagkakamali kayo. Ay, ewan ko ba. Parang ikaw talaga. Parang ikaw talaga yung anak ni Don Rogelio na nawawala 2 taon nang nakakaraan. Napakunot noo si Matilda. Agad siyang humila kay Bianca palayo. Narinig mo yun? Risa Aragon raw. At ikaw ang napagkamalan. Kung napagkamalan si Bianca at si Risa, baka pwede nating gamitin yun. Wika ni Leo. Gamitin? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bianca. Ngunit nang makauwi na sila, ay agad na hinalungkat ni Matilda ang mga naiwang gamit ni Almira sa kanilang bahay. Leo! Sigaw ni Doña Matilda habang hawak ang isang maliit na kwaderno. Ang diary ni Almira. Nakita ko to sa ilalim ng kama ninyo. Hindi mo ba nabasa to? Inagaw ni Leo ang diary. Sa unang pahina pa lang, nanlaki ng mga mata niya. Doon pa siya akong iwan ng lahat. Hindi ko na kayang manatili sa pamilyang hindi ko kadugo. Oo, ampun ako. At ako si Risa Aragon. Pero hindi ko nababalikan ng mundo nila. Nanlamig si Leo lahat ng sagot sa pagkatao ni Almira. Naroon. Hindi siya basta Paris vendor. Siya talaga si Risa Aragon. Alam ko na ngayon kung bakit parang prinsesa ang kilos niya minsan. Bulong niya. Kahit pinipilit niyang maging simple, hindi mo maitago ang pagiging galing sa mayamang pamilya. Ngayon ito na ang sagot. Singit ni Doña Matilda. Naalala mo yung isang matandang babae na pinagkamalan si Bianca na si Risa Aragon? Oo, natatandaan ko pa. Sagot ni Leo. Sabay silang napalingon sa babae sa sofa. Si Bianca. Sa unang tingin pa lang nila, halos magkamukha sila ni Almira. Kung makukuha lang natin ang tiwala ng Aragon, kayamanan ang susunod. Bulong ni Leo. Pero paano? Tanong ni Bianca. Simple lang. Singit ni Doña Matilda. Gagawin ka naming si Risa Aragon. At gano'n na nga ang nangyari. Tinuruan si Bianca ng lahat. Paano magsalita na parang edukada. Paano humawak ng wine glass. Paano tumayo ng diretso. At pati na rin ang mga detalye ng nakaraan ni Risa. Lahat ay hinugot mula sa diary ni Almira. Tinahi nila ang isang kasinungalingang puno ng drama, galit, at kunwaring trauma. At dahil may hawig silang dalawa, mabilis itong nilunok ng media at board of directors. Risa, kamusta ang mga taon na malayo ka sa pamilya mo? Tanong ng isang mamahayag. Napatingin si Bianca sa kesame. Saglit na ka ba?
pero agad sumagot. Tahimik at masakit. Pinili kong lumayo para hanapin ang sarili ko. Sa isang banda ng conference hall, tahimik lang si Elias habang nakatayo. Hindi siya tumango, hindi siya ngumiti. At higit sa lahat, hindi siya naniwala. Parang hindi siya si Risa. Bulong niya sa sarili, ngunit wala siyang pruweba. Ang lahat ng detalye ay tumutugma, pati mga birthmarks na nabanggit sa diary. Lahat ay napaghandaan, lahat ay plinano. Sa kabilang banda, isang gwardya, si Mang Nicolas, na mula pa noong bata pa si Risa, ay siyang bantay sa Aragon Mansion, ay napapailing habang tinititigan si Bianca mula sa screen ng monitor ng security office. Kahit magkamukha pa kayong kambal. Bulong niya. Hindi ganyan ngumiti ang batang si Risa. Ang totoong Risa, kahit masaya, may lungkot sa mata. Pinanood niya ang footage ng conference. Hindi kayon iya. Sabi ni Mang Nicolas, kilala kang tunay na Ilis Risa Aragon at di mo ko maloloko. Sa loob ng marangyang boardroom ng Aragon Corporation, abala si Bianca sa pagpapanggap. Sa bawat kilos, bawat salita, at bawat ngiti ni Bianca ay tila totoo na siyang Ilis Risa Aragon. Pinag-aralan niyang mabuti ang diary ni Almira, ang kilos, ang kwento ng nakaraan. At sa tulong ni Leo at Doña Matilda, naging makinis ang kanyang palabas. Ngunit hindi pa rin lubos ang tiwala ng pamilya. Hindi ko alam, mga kapatid. Bulong ni Franco kay Elias, Hugo at Tristan habang palabas sila ng boardroom. May parang kulang. Kahit hawig niya si Risa. Dagdag ni Hugo, hindi ko maramdaman yung connection. Walang init, walang lambing. Si Risa, kahit tahimik, ramdam mong may puso. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko alam ang totoo. Mariing sagot ni Elias. Kahit saan pa siya naroroon, hahanapin ko si Risa. Ilang araw ang lumipas, naghiwa-hiwalay ang apat na Aragon brothers para mag-imbestiga sa kanilang paraan. Isa sa kanila ay nagtungo pa sa mga lugar na dati pinupuntahan ni Risa. Ang isa naman ay kinapanayam ang ilang dating kasambahay. Lahat sila, iisa lang ang layunin, mahanap ang nawawalang kapatid. Ngunit bigo sila, walang bakas, walang pangalan, walang kahit anong palatandaan. Hindi nila alam habang sila'y patuloy sa kanilang paghahanap. Ang tunay na Risa, si Almira, ay nasa isang mansyon sa Tagaytay. Pinangangalagaan ng isang mayamang matandang lalaki na kapatid ng matalik na kaibigan ng kanilang ama. Sa loob ng malaking silid, nakaupo sa isang antigong sofa si Almira, habang nakaharap sa kanya si Don Herminio Ramirez, isang retiradong negosyante na kilalang kilala sa mundo ng negosyo noong kapanahunan nito. Hindi mo kailangang matakot, ani Don Herminio, habang inuubos ang tsaa. Alam ko kung sino ka. Alam kong ikaw si Risa at alam kong ikaw ang tunay na anak ni Rogelio. Hindi makapagsalita si Almira. Nakatingin lang siya sa tasa ng tsaa na nasa harapan niya. Maraming gabi na siyang nagising sa kaba, puno ng takot na baka mabalikan siya ng nakaraan. Ngunit ngayon, ibang klase ang presensyang ito. Tahimik, mapagkalinga. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang pamilya kung iniwan ko. Mahinang tugon ni Almira. Hindi ako sigurado kung tatanggapin pa nila ako. Anak ka nila, sagot ni Don Herminio. At ang tunay na Aragon, hindi nawawala sa apelyido, nasa tapang. At nakita ko sa iyo yon. Sa kabilang banda, habang patuloy pa rin ang pagdududa sa loob ng Aragon Corporation, isang tawag ang natanggap ni Don Rogelio habang nagpapahinga sa kanyang silid. Rogelio, sabi ng boses sa kabilang linya. Herminio ito. May importante akong sasabihin. Napabangon si Rogelio. Herminio, kamusta ka na kaibigan? Hindi na mahalaga ang lagay ko. Mas mahalaga ang anak mong si Risa. Tumigil ang mundo ni Don Rogelio. Risa? Bumalik na si Risa. Anong sinasabi mong nakita mo na siya?
Gulat na wika ni Don Rogelio. Andito siya sa puder ko ngayon, Rogelio. Sagot ni Herminio. At hindi siyang babaeng ipinapakilala nila sa inyong board ngayon. Napalakas ang kapit ni Rogelio sa telepono. Anong sabi mo? Nagpapanggap lang ang babaeng yan. Hawig niya si Risa. Oo, pero hindi siyang anak mo. Alam ko ito dahil ang tunay na Risa nandito sa akin. Siya si Almira, isang Paris vendor sa Divisoria. Tinulungan ko siyang makalayo. At ngayon, ligtas siya. Napaluwa si Rogelio. Salamat, Herminio. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinagaan ng loob. Matagal ko nang ipinagdarasal na sana'y ligtas siya. Handa ka na bang harapin siya? Tanong ni Herminio. Kung papayag siya, kung handa na siyang bumalik. Oo, handang-handa na kami. Kinabukasan, muling nagtipo ng mga Aragon Brothers sa gitna ng kanilang pag-uusap. Isang tawag mula sa amang gumulantang sa kanila. Nahanap na si Risa. Ani Rogelio, nangingilid ang luwas sa tuwa. Anong ibig mong sabihin, Papa? Tanong ni Elias. May taong nagpapanggap. Ngunit ang tunay na Risa, si Almira, na nasa pangangalaga ni Herminio. At nais ko kayong pumunta roon. Kayo mismong humarap sa katotohanan. Nagkatinginan ng magkakapatid. Lahat sila, tila binagsakan ng langit at lupa. Hindi dahil sa bigat ng balita, kundi dahil sa pag-asa. Tama nga ang kutob ko. May nagpapanggap na Risa lang. Bulong ni Elias. At sa puso niyang hindi kailanman tumigil sa paghahanap, naramdaman niyang tamang kutob niya. Tahimik ang paligid ng Aragon Mansion nang bumaba si Almira mula sa sasakyan. Ngunit sa bawat yapak niya sa marmol na daan, papasok sa mansyon. Ang dating Almira na kilala bilang isang tindera ng Paris sa kanto ay unti-unting binubura ng katotohanang buo na ngayon sa kanyang puso. Siya si Elis Risa Aragon. Kasunod niya si Don Herminio, ang mayamang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ipinagkatiwala nito si Risa sa mga tauhan ng mansyon. Sa pintuan pa lang, sinalubong siya ng 4 na lalaking pamilyar ang mga mata. Elias, Franco, Hugo at Tristan. Ang 4 na lalaking minsang tinuring niyang mga estranghero, ngunit ngayon ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Risa, bulong ni Elias, hindi makapaniwala sa kanyang harapan na ang babaeng lumaki bilang Almira ay ang matagal na nilang nawawalang kapatid. Hindi nagsalita si Risa, bagkus ay tumango lamang siya. Isang pagtanggap, isang pahiwatig na handa na siya. Dinala siya sa loob ng mansyon, kung saan naghihintay si Don Rogelio. Naka-wheelchair ngunit matatag pa rin ang tindig ng ama ng Aragon clan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, saglit na tumigil ang oras. Anak, bulong ni Don Rogelio, nangingilid ang luha. Lumapit si Risa. Mabagal ang bawat hakbang. Hawak ang sariling dibdib na tila may dinadala pa ring bigat. Hindi ako sigurado kung anong mararamdaman ko. Aniya, matagal ko nang iniwan ng pangalang Risa. At ngayon, naririto ako, harap-harapan. Risa, mariing tugon ni Don Rogelio. Bago ka pa namin minahal bilang Aragon, minahal ka na namin bilang isang anak. Tahimik ang buong pamilya. Sa gitna ng silid, pinaupo si Risa sa tapat ni Don Rogelio. Nasa paligid ang mga kapatid. At maging si Don Herminio ay tahimik na saksi sa mahalagang sandaling ito. Risa, panimula ni Don Rogelio. Oras na para marinig mo ang buong katotohanan. Hindi ko kailanman ipinangako na magiging madali ito. Pero ito ang katotohanang matagal na naming iningatan. Nag-angat ng tingin si Risa. Ikaw ay isang regalo sa amin. Aniya, hindi ka ang bunga ng aming laman, ngunit ikaw ang itinanim sa puso ko bilang anak. Napakapit si Risa sa gilid ng upuan. Ampun ako. Tumango si Rogelio. Oo, isang gabi. Iniwan ka sa gate ng mansyon nito ng isang matandang babae.
Wala siyang iniwang pangalan, kundi isang liham at ang isang maliit na pulseras na may inisyal na R. Ang pulseras na iyon, nasa'yo pa rin ba? Hinugot ni Risa mula sa kanyang bulsa ang lumang pulseras. Pilit niya itong kinakalimutan noon, ngunit hindi niya kailanman naiwaglit. Ipinakita niya ito kay Rogelio. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit kailan, hindi ko kayang itapon ito. Ngumiti si Don Rogelio. Iyan ang nagpapatunay. Ipinanganak ka man sa ibang bahay, pero lumaki ka sa pagmamahal ng pamilyang ito. Lumapit si Hugo. Alam mo bang matagal kitang sinisisi sa sarili ko? Palagi kong iniisip, baka kaya ka umalis ay dahil hindi ko na ipagtanggol ka bilang kuya. Hindi mo kasalanan. Sagot ni Risa. Ang dami kong tanong noon. Akala ko, hindi ako nababagay dito. Akala ko, mas makakahanap ako ng sarili ko sa labas ng mundo nyo. Pero ngayon, alam mo na, sabat ni Franco, hindi mo kailangang pumunta kung saan-saan para malaman kung sino ka. Ang tunay mong halaga, hindi nakabase sa apelyedo, kundi sa puso. Tahimik na dumaloy ang luha sa pisngin ni Risa. Salamat, bulong niya. Sa kabila ng lahat, tinanggap niyo pa rin ako. Hindi ko pa kayang ibalik ang lahat, pero kung papayagan niyo ako, gusto kong matutunan ulit ang maging bahagi ng pamilyang ito. Lumapit si Don Rogelio, inabot ang kanyang kamay. Walang huli sa pagbabalik, anak. Hindi mo kailangang matutunan maging Aragon. Dahil mulat sa Paul, isa ka na. Nagyakapan sila, mahigpit, mainit, buo. Ngunit sa kabilang bahagi ng Maynila, isang babaeng ubod ng ganda, ngunit puno ng panlilinlang, ang nagbubunton ng galit sa salamin. Bianca. Narinig niya ang bulong-bulungan sa board. May nagsasabing may nakita na raw babaeng kamukha ni Risa at lalong bumigat ang loob niya. Hindi pwedeng bumalik siya. Hindi pwedeng mabawi ang lahat ng ito. At sa mga mata ni Bianca, nagsisimula ng apoy ng isang mas mapanganib na yugto. Isang digbaang paninira at kasinungalingan na balak niyang ituloy kahit kanino pa siya makasagasa. Maagang gumising si Risa kinabukasan. Nakatanaw siya mula sa malaking bintana ng kanyang kwarto sa Aragon Mansion. Maliwanag ang sikat ng araw. Tila sinasalubong ang bagong simula sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may bigat pa rin sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang bigat ng pagkakaila, kundi ang isang damdaming pilit niyang nililibing sa katahimikan. Habang naghahanda ng almusal sa dining area si Don Rogelio, kasama si Hugo Tristan, pumasok si Risa, bihis ng simpleng pastel na dress. Ang bukay nakalugay, lahat ay napalingon at ngumiti. Magandang umaga, bati niya. Magandang umaga rin, anak. Masayang tugon ni Don Rogelio. Tumabi sa kanya si Franco at agad siyang inalalayan sa upuan. Wala na kaming ibang hiling kundi makitang masaya ka sa loob ng tahanang ito. Ngumiti si Risa, taos sa puso. Marami pa akong kailangang matutunan, pero gusto kong simulan sa pasasalamat. Salamat sa pagtanggap, sa pag-intindi at higit sa lahat, sa paghintay. Matapos ang agahan, naglakad-lakad siya sa paligid ng hardin. Doon niya nakita si Elias, abala sa pagpapalit ng paso ng mga halaman. Ang araw ay tumatama sa gilid ng kanyang mukha at sa bawat pag-ayos niya ng lupa. Para bang bumabalik kay Risa ang mga alaala ng simpleng buhay sa Divisoria, kung saan ang tanging nagpapagaan ng araw niya ay ang mga alaala ng isang lalaking hindi niya dapat minahal. Lumapit siya. Ang aga mong nag-aalaga ng halaman. Biro niya. Napatingin si Elias at ngumiti. Ikaw naman ang bumugad sa araw ko ngayon. Tumigil ang mundo ni Risa sa sinabi niyang iyon. Sa mga simpleng salita, sa ngiting iyon, naroon pa rin ang damdamin. Elias, simula niya ngunit naputol. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng effort mo sa paghanap, sa hindi pagsuko. Tumingin si Elias. Basta para sa kapatid ko, gagawin ko ang lahat. At doon muling nasaksak si Risa sa puso. Kapatid. Ang salitang iyon ang paalala ng pagitan nilang dalawa. Kahit alam niyang hindi sila magkadugo, kahit alam niyang ampun siya, sinasanay niyang isipin na sapat na ang pagkakapatiran
para itaboy ang damdaming pinipilit niyang kalimutan. Nang gabing iyon, tumingin siya sa salamin sa kanyang silid. Ibinukas niyang isang lumang kahon kung saan naroon pa rin ang kanyang lumang diary. Ang parehong diary na nadiskubre ni Leo na naging dahilan ng lahat ng kaguluhan. Binasa niyang isang pahina. Elias, sa tuwing tumitingin ka sa akin, pakiramdam ko buo ang mundo. Pero hanggang kailan ko kakayaning itago ang damdaming ito kung araw-araw mong tinatawag akong kapatid? Napaluha siya. Sapat na. Bulong niya sa sarili. Hindi ko na kailangang ulitin ang parehong pagkakamali. Hindi ko na kailangang masaktan pa, Elias. Kinabukasan, tumulong si Risa sa community outreach ng Aragon Foundation. Isang aktibidad na dati ay siya mismo nagsimulang i-organisa bago pa man siya umalis. Kasama niyang ilang staff, mga dating kasambahay, at ilan sa mga anak ng mga empleyado ng kumpanya. Habang naghanda ng mga donation boxes, nilapitan siya ni Hugo. Alam mo bang dati, galit ako sa'yo? Sabi ni Hugo, walang pasakali. Napalingon si Risa. Talaga? Oo, tumawa si Hugo. Kasi pakiramdam ko, ikaw lang ang laging pinapabura ni Papa. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ibang klaseng halaga palang dala mo sa pamilya natin. Ikaw ang nagdugtong ng pira-piraso naming relasyon. Niyakap siya ni Hugo. Welcome home, kapatid. Ngunit habang unti-unting nararamdaman ni Risa ang pag-aari sa pamilyang dati, tila malayo sa kanya. Hindi pa rin siya payapa. Sa puso niyang ginugulo ng damdaming hindi niya dapat nararamdaman. Isinusumpa niya ang sarili sa katahimikan ng gabi. Mahal kita, Elias. Pero hanggang dito na lang. Mahinang usal niya sa dilim. Pipilitin kong maging kapatid kaysa maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya. Ngunit hindi pa siya handa sa susunod na bagyong paparating. Sa isang meeting sa board members ng Aragon Corporation, may isa sa mga miyembro ang tahasang nagtanong. Paano natin alam na ito ang tunay na Risa? At habang si Risa ay unti-unting natutong tanggapin ang kanyang pagkatao, may mga taong handa siyang muling agawan ng karapatang iyon. Mataas ang sikat ng araw sa Aragon Mansion. Ang mga hardin ay bagong dilig. Ang mga kortina ay nakabukas upang papasukin ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit higit sa lahat, ang buong bahay ay tila may bago. May sigla, may liwanag, may saysay. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Risa Aragon, ang babaeng minsang nakilala bilang Almira, ang simpleng tindera ng Paris. Ngunit ngayon isang dalagang pinahalagahan ng lahat sa loob ng tahanang minsan ay iniwan niya. Nasa veranda siya ng ikalawang palapag, nakasuot ang pastel blue na dress. Hawak ang isang tasa ng tsaa habang binabasa ang plano para sa bagong feeding program ng Aragon Foundation. Ang dating magaspang niyang kamay ay ngayon ay maayos at inaalagaan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya kailanman kinalimutan ng paghahalo ng sabaw, ang pagbitbit ng Paris kaldero sa kanto, ang mga pawis na nagluwals ng kanyang dangal. Ma'am Risa? Tawag ng isang staff. Yes? May meeting po kayo sa boardroom. Kasama daw po kayo sa bagong project launch. Napangiti siya. Hindi na siya bisita sa sariling pamilya. Isa na siyang kasama sa mga desisyon. Pagdating niya sa boardroom, agad siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid, Franco, Tristan, Hugo at Elias. Nakausap niya na silang lahat ng masinsinan nitong mga nakaraang araw at sa bawat pag-uusap, sa bawat ngiti, sa bawat pagtanggap, unti-unti niyang naramdaman ang pagmamahal na dati pinapangarap lang niya. Ang bagong proyekto ng Aragon Foundation, ani Franco habang tinuturo ang presentasyon, ay pinapangalanan naming Pares. Programang alalay para sa responsabling edukasyon at serbisyo. Napalingon si Risa. Pares? Tumango si Hugo. Oo, inspired ang buhay mo. Pares vendor ka man noon, pero ang puso mo, pang leader talaga. Isa kang ehemplo, Risa. Hindi na pigilang mapaluhan ni Risa. Para sa unang pagkakataon, hindi niya kinakahiya, kundi pinagmamalaki. Habang naglalakad siya palabas ng meeting room, sinalubong siya ni Don Rogelio. Kumusta ang pakiramdam, anak? Parang nananaginip pa rin, Papa. Sagot niya, pero gusto kong panindigan ng tiwalang ibinigay niyo sa akin. Ginawa mo na yan mula pa noon. Ngayon lang kami muling natauhan kung gaano kakahalaga. Niyakap siya ng ama. Panahon na para ipakita mo sa mundo kung sino ka talaga.
Lumipas ang ilang araw sa bawat hakbang ni Risa sa loob ng mansyon. Mula kusina, hardin, opisina hanggang sa outreach centers, nagbabago rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siyang babaeng pinagtatawanan noon dahil sa amoy ng sabaw at pawis. Siya na ngayon si Miss Elise Risa Aragon, mahinahon, matalino at may pusong handang maglingkod. Ngunit sa kabila ng matagumpay, hindi pa rin niya tuluyang maikubli ang tinig ng puso niya sa tuwing napapatingin siya kay Elias, na ngayon mas malapit na ulit sa kanya. May pintig pa rin na pilit niyang kinakalma. Mahal ko pa rin siya. Bulong niya minsan sa sarili habang nakatanaw sa buwan sa balkonahin ng mansyon. Pero tama na, ito nang simula ng bagong ako. Hindi ko na pwedeng hayaan ang damdamin ito na humadlang sa kung sino ako ngayon. Kinabukasan, isinama niya si Elias sa isang feeding program sa Tondo. Isang lugar na dati ay tinuturing niyang tahanan habang nasa karinderyang dati niyang binilhan ng bigas sa toyo. Tila bumalik sa kanyang alaalang lahat. Ang pawis, ang gutom, ang tiis. Ngunit ngayon, ibang-iba ng tingin sa kanya ng mga tao. Siya ba si Ate Almira? Bulong ng isa. Hindi no, si Ma'am Risa na daw yan. Anak ng may-ari ng Aragon Corporation. Grabe, ang laki ng pinagbago niya. Dati nakapwesto lang siya sa may Divisoria. Ngayon, may driver at bodyguard. Ngunit kahit anong sabihin ng iba, si Risa ay nanatiling mapagkumbaba. Ang totoo, paras lang ako noon at ngayon, sabi niya sa isang batang babae habang pinapakain nito. Ang kaibahan lang, mas kaya ko nang tumulong ngayon. Pagbalik nila sa mansyon, habang nagkakape sa porch, biglang nagsalita si Elias. Ang galing mo ngayon, Risa, parang hindi na ikaw yung babaeng iniyakan ko noon. Nagbiro si Risa. Hindi ko alam kung papuri yan o banat. Tumawa si Elias. Papuri, kasi mas matatag ka na ngayon, mas buo. Tahimik sila saglit. Tumingin sa langit, parehong may gustong sabihin pero parehong pinipili ang katahimikan. Hanggang sa wakas, si Risa ang bumasag nito. Salamat, Elias. Kung hindi dahil sa inyo, lalo na sa iyo, hindi ko mararating to. Napatingin si Elias sa kanya. Kahit kailan, nasa likod mo ko. Ngunit sa puso ni Risa, alam niyang kahit gaano pa siya suportahan ni Elias, hindi niya pwedeng hayaan ang damdamin niyang manalig sa isang bagay na hindi dapat. Sa paningin ng mundo, isa na siyang babaeng matagumpay at kagalang-galang. Ngunit sa loob niya, nagsisimula pa lang ang tunay na laban, ang laban sa puso, at sa paparating na pagkakabunyag ng isang malaking kasinungalingan. Dahil si Bianca ay nagbabantang sirain ang panibagong simula na matagal niyang pinangarap. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Leo kay Bianca habang inaayos ang kanyang blazer. Lahat ng mga mata nakatutok sa iyo ngayon. Ngumisi si Bianca, kampanting-kampante. Oo naman, hindi ba't ako ang kinikilalang Risa Aragon ngayon? Ang kailangan lang nating gawin ay ituloy ang paghawak sa mga asset. Siguraduhin mong walang sablay. Leo, dahil kapag nabuko tayo, wala nang atrasan to. Walang makakabuko. Sabay sulyap ni Bianca sa salamin. Dahil matagal nang wala si Almira. Ngunit sa loob ng Aragon Mansion, kabaliktaran ang nangyayari. Nasa isang closed-door meeting ang buong Aragon family, Don Rogelio, sina Franco, Tristan, Hugo, Elias, at syempre, si Risa. Nakaprojector sa harap nilang isang CCTV footage, surveillance photos, at mga dokumentong nakuha ni attorney sa Tornino sa mga investigador na lihim na inihire ng pamilya. Lahat ng ito, ani Franco habang ipinapakita ang mga ebidensya, ay magpapatunay na si Bianca ay hindi si Risa at si Leo ang utak ng lahat ng panlilinlang na to. Pati ang mga perma sa papeles na di umano'y galing sa akin, dugtong ni Risa. Palsipikado. At handa akong tumistigo sa korte. Nagpalakpakan ang mga kapatid niya. Ngunit si Elias tahimik lang pinagmamasdan si Risa at ramdam niya ang bigat sa puso ng dalaga. Bakit parang hindi ka kampante, Elias? Tanong ni Don Rogelio. Hindi to galit lang para sa akin, Papa. Sagot ni Elias. Ito ay laban para sa pagkatao ni Risa. Hindi lang ito dapat matapos sa pagkabuko ng dalawa. Dapat maramdaman nila ang bigat ng ginawa nila. Tumango si Don Rogelio. Kaya nga panahon na ihanda ang bitag. Kinabukasan, isang emergency board meeting.
ang ipinatawag ng Aragon Corporation. Ang agenda, pagpapasa ng mga legal at pamana ng yaman kay Bianca bilang Risa. Lahat ng miyembro ay nandoon, pati media, ay nanyayahan para di umano'y official recognition. Good morning everyone. Bati ni Bianca habang pumapasok sa hall, kasunod si Leo. Napakagandang araw para sa Aragon Corporation. Isa na namang yugto ng kasaysayan ang bubuksan natin. Napatingin si Don Rogelio, attorney sa Tornino, at ang apat na magkakapatid sa kanya, tahimik, mapagmasid. Maganda nga ang araw, ani Don Rogelio habang tumayo mula sa wheelchair. Dahil itong araw ng katotohanan. Ipinapasa pa sana ang mga papeles para sa pirma ni Bianca nang biglang naglakad si attorney sa Tornino papunta sa gitna ng hall. Patawad sa panggugulo. Aniya, ngunit hindi ko kayang hayaan ng isang peking tagapagmana na pagharian ng korporasyong ito. Nagkagulo ang bulungan. Ano raw? Peke? Anong pinagsasabi ni attorney sa Tornino? Ngunit hindi siya natinag. Sa araw na ito, sabay kuha ng remote at pag-play ng video sa malaking screen. Ipapakita ko sa inyong lahat ang tunay na Risa Aragon. At lumabas ang mga larawan. Mula sa pagkabata ni Risa, ang mga larawan ng birthmark niya sa tagiliran. At higit sa lahat, ang video testimony ni Almira bilang Risa na kinuhanan ilang araw bago ang meeting. Ako si Risa Aragon, sabi ni Risa sa video. Ako ang batang iniwan sa gate ng Aragon Mansion. Lumaki ako sa pagmamahal ng pamilyang ito, kahit hindi nila alam ang buong katotohanan. Tumakas ako dahil sa mga sugat na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Pero heto ako ngayon, buo. Handang ipaglaban ang pangalan na gusto nilang angkinin. Sabay labas si Risa mula sa likuran ng hall. Nang makita siya ng lahat, nagtayuan ang mga board members. Si Leo, nanlaki ang mga mata. Si Bianca, halos matanggal ang hikaw sa pagkabigla. Almira? Sigaw ni Bianca. No, matatag na sagot ni Risa. Hindi ako si Almira. Ako si Risa Aragon. At ikaw ang peke. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Lumapit ang mga gwardya ng Aragon at hinarangan sina Bianca at Leo. May dalang warrant of arrest para kay Leo, kaugnay sa falsifikasyon ng dokumento, identity theft, at attempted corporate fraud. Si Bianca naman ay sinampahan ng kaso bilang kasabwat. Hindi to totoo. Frame up to, sigaw ni Leo. Hindi ako papayag. Pinaghirapan ko to. Hagulol ni Bianca, ngunit huli na ang lahat. Pinaghirapan mong kunin ang hindi iyo, ani Don Rogelio. Panahon na para pagbayaran niyo ang ginawa niyong sakit sa anak ko. Habang nilalabas na Leo at Bianca ng mga otoridad, lumapit si Elias kay Risa. Simula pa lang ito, Risa. Marami ka pang kailangang ayusin, pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Risa. Sa wakas, nakuha niya ng hustisya, at habang papalayo ang sasakyan ng mga kriminal, isang matibay na Aragon ang unti-unting muling bumabangon, hindi mula sa kayamanan, kundi mula sa katotohanang minsang tinanggihan, ngayon ay niyakap ng buong puso. Sa labas ng Regional Trial Court, nagsiksikan ng mga reporter at media. May mga placard ng Justice for Risa at ang mga livestream mula sa iba't ibang news outlet. Ang buong bansa ay nakatutok sa malaking kasong isinampa ng Aragon family laban sa tatlong kilalang personalidad. Leo Monteverde, ang dating asawa ni Risa. Doña Matilda, ang biyanang siyang tumuligsa at nang abuso sa kanya. At ang babaeng nang agaw ng pagkatao niya, Bianca Alcantara. Isa-isang iniharap sa korte ang mga akusado. Nakaposas, maputla, halos wala ng bakas ng dating kayabangan. Sa loob ng courtroom, binasa ng huwes ang mga kasong isinampa. Estafa at falsification of documents, Leo at Bianca. Identity theft at fraud, Bianca. Psychological abuse under the Anti-Violence Against Women Act, Matilda at Leo. Attempted corporate sabotage and conspiracy, lahat. Lahat ng kaso ay nagpled ng not guilty. Ngunit malinaw ang ebidensyang inilatag ng kampo ng Aragon. Isa-isa, lumutang ang mga dokumento, video recordings, testimonya, at bank transactions. Sa gitna ng pagdinig,
Umiyak si Bianca sa witness stand. Ginawa ko lang to kasi gusto kong maramdaman kung paano maging mahalaga, kung paano mahalin bilang anak ng mayaman. Palagi akong nasa anino ng ibang tao, si Almira, si Risa, lahat nasa kanya. Hindi ba't may karapatan din akong mangarap? Tumayo si Risa mula sa kinaupuan niya. Walang masama sa pangarap, Bianca. Mahinaong sabi niya, pero may mali sa paggamit ng ibang tao para lang makuha mo yun. Kinuha mong pagkatao ko, ang tiwala ng pamilya ko, at sinaktan mo ako ng paulit-ulit. Napayo ko si Bianca nanginginig sa luha. Sa selda naman sa kampo ng Maynila, tulalang nakaupo si Leo, hawak ang rosaryo na iniwan sa kanya ng kapatid. Dati, lahat ng bagay ay kayang bilhin ng kanyang kasinungalingan. Ngunit ngayon, kahit kalayaan, ay unti-unti nang inaalis sa kanya. Sa kabilang bahagi ng kulungan, si Doña Matilda ay nanlulumong nakaupo sa sulok ng pasilidad. Suot ang kulay kahel na uniforme ng mga detainee. Malaya na sa kanyang mamahaling barong at Chanel shades. Nagpakalunod siya sa kapangyarihan noon, ngunit ngayon wala nang kahit katiting. Bakit mo pinakasalan si Almira? Tanong niya kay Leo. Sa isang visitation. Dahil akala ko, kaya kong gamitin siya para umasenso. Sagot ni Leo diretso. Hindi mo man lang ba siya minahal? Tumango si Leo, bakas ng lungkot. Nang huli na, saka ko lang napagtantong, siya lang pala yung totoong nagmamahal sa akin. Ngunit sa panig ni Risa, mula nang balak pang balikan ng sugat na minsang muntik nang sumira sa kanya, pinili niyang manahimik at hindi na rin siya personal na humarap sa tatlo matapos ang paglilitis. Para sa kanya, ang katahimikan ng pinakamatamis na hustisya ang makitang pagbagsak ng mga taong minamaliit siya noon habang siya ay itinaas ng katotohanan at bagalang. Habang lumalabas si Risa mula sa courtroom, sinalubong siya ng media. Miss Aragon, may mensahe po ba kayo para kina Lea at Bianca? Patawarin niyo po ba sila? Maghahain po ba kayo ng civil damages? Ngunit isa lang ang sagot ni Risa. Huli na ang lahat. Hindi na nila ako kailangang saktan pa. Pero hindi rin nila dapat takasan ang kanilang ginawa. Tahimik ang buong paligid. Dahil sa sagot na iyon, lahat ay napagtanto. Si Risa Aragon ay hindi na kailanman babalik sa pagiging Almira na aping martir. Siya na ngayon ang isang babae ng karangalan, dignidad, at matatag na puso. Sa gabi ng araw ng hatol, habang nasa veranda siya ng Aragon Mansion, nilapitan siya ni Elias. Tapos ng lahat. Natapos ng kwento ng sakit. Ngumiti si Risa. Oo, pero nagsisimula pa lang ang kwento ng panibagong ako. Nagkatinginan sila. Mata sa mata, puso sa puso. Ngunit pinili pa rin nilang manatiling tahimik. Dahil ang susunod na kabanata ay hindi kailangang madaliin. Sa loob ng kulungan habang umiiyak si Bianca sa dilim ng kanyang selda, isang tanong ang paulit-ulit sumasagi sa isip niya. Paano kung hindi ko siya sinaktan? At kay Leo, sa tuwing idinidikit niya ang palad sa rehas, isang larawan lang ang laman ng kanyang alaala. Ang ngiti ni Almira bago siya nito iniwan. Ngunit para sa kanila, wala nang babalikan. Sa wakas, may katahimikan na sa Aragon Mansion. Wala nang pangalang Bianca sa headlines. Wala na si Leo sa kanyang panaginip. Si Matilda ay isang anino na lang ng nakaraan. Ang lahat ng iniwang sakit ay napalitan ng kapayapaan. Isang bagay na matagal pinagdasal ni Risa. Nasa garden siya ngayon, hawak ang gunting panghalaman. Pinapaganda ang paligid para sa paparating na event ng Aragon Foundation. Lumapit si Don Rogelio. Takakubo shirt lang, may hawak ng tasa na kape. Ang sipag mo, anak. Ani Don Rogelio. Ngumiti si Risa. Nakagawian na rin, Papa. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Naupo sa tabi niya ang matanda, sabay lagok ng kape. Risa. Opo, matagal ko nang gustong itanong to, pero ngayon lang ako nagka-lakas ng loob. Napatingin si Risa sa kanya. Ano po iyon? Tahimik si Don Rogelio, saglit bago nagsalita. Anak, ano ba talaga kayo ni Elias? Natigilan si Risa, nahulog ang hawak niyang tangkay ng rosas. Pilit niyang binawi ang tingin, pero hindi niya nakayang ikaila. Papa, alam kong hindi kayo tunay na magkapatid.
at hindi mo kailangang ipaliwanag. Pero bilang ama mo at ama rin ni Elias, gusto ko lang malaman, masaya ka ba? Tumingin si Risa sa malayo. Pinigay niyang palad sa ibabaw ng palda niyang pastel pink. Hinigpitan ang hawak sa sarili. Hindi ko siya piniling mahalin, Papa. Mihina niyang sambit. Pero nangyari. At matagal nang pilit nililimot. Akala ko mawawala. Akala ko masasanay ako na kapatid ang turing niya sa akin. Pero, tanong ni Don Rogelio. Pero bawat ngiti niya, bawat pag-aalala niya, lalo lang akong nahuhulog. Hindi nagsalita si Don Rogelio, ngunit nginitian niya si Risa at marahang pinisil ang kamay nito. Anak, matagal na naming alam ni Elias kung anong nararamdaman niyo para sa isa't isa. Hindi kami bulag. Napalingon si Risa, gulat. At hindi ko kayo masisisi. Hindi kita dugo. At kung ang tadhanang naglapit sa inyo, sino ba akong hahadlang? Napaluha si Risa. Ilang taon siyang namuhay sa takot sa sarili, sa kahiyan, sa paniniwalang masama ang nararamdaman niya. Pero heto ngayon si Don Rogelio, ang taong higit sa lahat na maaring humusga sa kanya. At siya pa ang unang yumakap sa katotohanan. Salamat, Papa. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng piano, napalingon siya nang marinig ang mga yabag sa hallway. Si Elias, nasa pintuan lang, tila nag-aalangan kung papasok o lalapit. Kanina pa ako nakikinig. Aniya, yung tinutugtog mo, yun yung piece na madalas mong tugtugin nung bago ko umalis. Ngumiti si Risa kahit namumugto ang mga mata. Alam mo, sa dami ng pinagdaanan natin, ito lang yung hindi nagbago, yung musika. Lumapit si Elias at yung nararamdaman ko para sa'yo. Napatingin si Risa sa kanya. Hindi na ito biro. Hindi na parang kapatid lang ang tumitingin sa kanya. Ikaw lang ang dahilan kung bakit umuwi ako. Patuloy ni Elias. Alam ko na noon pa. Pero hindi ko kayang lumaban kung alam kong masasaktan ka. Kaya mas pinili kong manahimik. Alam ko. Bulong ni Risa. At alam ko rin na hindi ako kailanman magiging buo kung hindi ko haharapin ang totoo. Kahit walang kasunod na salita, nagtagpo ang mga mata nila. Walang kahiyan, walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Elias at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Kung papayagan mo, Risa, simula ngayon, hindi na kita tatawagin kapatid. Tatawagin kita bilang babaeng mahal ko. Tumulo ang luha ni Risa, pero ito'y luha ng pagpapalaya. Ngumiti siya. Matagal ko nang hinihintay marinig yan. Habang naglalakad sila sa hardin ng gabing iyon, wala nang bakas ng sakit sa mga yapak nila. Si Risa ay hindi na si Almira na minamaliit. Siya na ngayon ang babaeng tinanggap ang sarili at minamahal ng buo. At sa malayo mula sa veranda, nakatanaw si Don Rogelio, tahimik, may ngiting may halong luha. Ngayon, bulong niya sa sarili, buo ng anak ko. Isang maaliwalas na hapon sa Aragon Mansion. Ang mga ibon sa hardin ay tila umaawit ng katahimikan. Ibang-iba sa dati kung kailan ang puso ni Risa, dating Almira, ay puno ng kaba, sakit at pagkalito. Ngunit ngayon, isa na siyang ganap na babae, matatag, minamahal at buo. Ready ka na ba, Ma'am Risa? Tanong ng driver habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Papunta na po tayo sa event ng foundation. Ngumiti siya at tumango. Handa na akong ipakita sa mundo kung sino talaga ako. Habang umaandar ang sasakyan, ramdam niyang paghinga ng maluwag. Wala na si Leo, nakamit niya ng hustisya. At ngayon, si Elias ay bukas loob na nagpapakita ng damdamin, habang si Don Rogelio ay mas naging ama pa kaysa sa inaasahan niya. Pero sa di inaasahang sandali, may darating na mas malaking revelasyon. Pagdating sa Hotel Ballroom kung saan gaganapin ang Paris para sa pagbabago launching event, isang matandang lalaki, bihis na bihis sa abong suit at may baston, ang tila hindi mapakali sa labas ng hall.
Nilapitan siya ng isang staff. Sir, okay lang po ba kayo? Sino pong hinahanap ninyo? Si Almira. Orisa Aragon na raw ngayon ang pangalan niya. Anak ko siya. 25 taon ko na siyang hinahanap. Sa loob ng hall, habang nagtatalumpati si Don Rogelio para sa programa, isang staff ang lumapit kay Risa. Ma'am Risa, may isang lalaki pong gustong makausap kayo. Nasa labas. Napakunot noo siya. Ngayon? Opo, umiyak po siya. May sinabi po siyang, siya raw ang tunay niyong ama. Halos matumba si Risa sa kinaupuan. Ano? Para bang tumigil ang oras. Akala niya ay natapos na lahat ng paghahanap. Akala niya ay buo ng pagkatao niya. Pero ito na naman, isang pintuan ang bumukas mula sa nakaraan. Lumabas siya ng ballroom at bumungad sa kanyang isang matandang lalaki na nanginginig ang mga kamay nang magtama ang kanilang mga mata. May kakaibang dagundong sa kanyang dibdib. Risa, may hina nitong bulong. Po, anak. Ako si Alfredo Velasquez, ang tunay mong ama. Parang gumuho ang sahig sa ilalim niya, parang may malaking bato. Ang humampas sa dibdib niya, hindi siya makapagsalita. Hinahanap kita mulat sa pool. Nawalay ka sa akin na ipamigay ka ng iyong yumaong ina habang ako'y nasa ibang bansa. Sabi ng lahat, patay ka na. Pero naniwala akong buhay ka at ito ka, alam kong ikaw yun. Napaluha si Risa. Kung totoong sinasabi ninyo, bakit ngayon lang po? Dahil ngayon lang ako tinawagan ng investor na nagsabing, ikaw raw ang babaeng nakilala bilang Almira, naging Risa. At ngayon pinakikilala ng buong bayan. At sa kwento ay, may babaeng nag-iwan sa iyo sa labas ng gate ng Aragon Mansion. Nagtaka ako kung bakit tila may iniwang misteryo sa pagkatao mo. Tinanong ko kung anong taon at buwan ito nangyari. At nang malaman ko, hindi na ako nagdalawang isip na magpaimbestiga. At sa unang beses pa lang na nakita kita sa screen, sa unang sulyap, alam kong ikaw yun. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap na nawawala kong anak. Hindi ko kailangan ng DNA test para mapatunayan yon. Ramdam ko. Dahil sa bawat tibok ng puso ko, sa bawat sulyap sa mata mo, lukso ng dugo ang nagsabi sa akin, ikaw ang anak ko. Lumapit si Don Rogelio. Velasquez? Tanong niya. Tumango si Alfredo. Matagal ko nang gusto makilala ang lalaking nagpalaki sa anak ko. Nagkamay ang dalawa. Sa halip na tensyon, paggalang ang namayani. Hindi ko siya dugong laman, ani Don Rogelio. Pero siyang anak ng puso ko. Kung ikaw ang tunay niyang ama, masaya akong makita siyang ganap ng buo. Umiiyak si Risa sa gitna ng dalawa. Ilang taon pa ako naghanap ng sarili. Pero ngayong narito kayong dalawa, dalawang ama na parehong nagmahal sa akin. Hindi ko na kayang umiyak pa sa sakit. Ngayon, puro pasasalamat na lang. Yumakap si Alfredo sa kanya. Patawad anak, patawad kong hindi ko naibigay ang pagkalingang karapat dapat sa iyo. Ngunit nilapitan siya ni Elias at nag-abot ng panyo. Hindi ka na kailangang humingi ng tawad, sir. Kasi ang anak ninyo, pinalakas ng mundo, hindi ng awa. Kinagabihan, sa isang maliit na salo-salo sa mansyon, isang simpleng programang pamilyang ginanap, dumating ang Velasquez family kasama si Alfredo. Naroon din ang buong Aragon clan, buong suporta, walang tensyon, kundi isang napakagandang tagpo ng pagkakaisa. Lumapit si Elias kay Risa habang nasa hardin. Dalawa ng ama mo. Baka ako naman pwedeng maging forever mo. Biro niya, may hawak na maliit na kahon. Napangiti si Risa, nangingilid ang luha. Ano na naman yan? Dahan-dahan niyang binuksan ng kahon, isang singsing. Hindi ko kayang alokin ka kung hindi ka pa buo. Pero ngayon nakita mo na ang lahat ng nawawala. Pwede na ba kitang alokin na maging tahanan ko habang buhay? Tahimik ang gabi. Ang hangin ay malamig. Ngunit ang puso ni Risa ay naglalagalap sa saya. Elias. Oo. Dahil ikaw ang taong hinintay ko kahit hindi ko alam na ikaw na palang sagot sa lahat. Nagyakap sila sa ilalim ng mga bituin. Niyakap sila ng mga pamilyang nagmahal at tumanggap sa kanila.
At habang papalayo ang kamera, makikita ang nakadisplay sa Foundation Center ang kanilang bagong motto. Minsang nawala, ngayoy buo. Mula Pares, patungong pangarap. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Aragon Velasquez Estate, kung saan isang eleganteng bahay na may hardin ng Parisan inspired cafe ang naging simbolo ng isang babaeng minsang itinulak ng lipunan, ngunit ngayon ay bumangon, naging ilaw at inspirasyon. Sa loob ng silid, isang batang babae na may kulot na buhok ang humahalakhak habang tinatakbuhan ang amang nasa sofa. "Papa Elias, baka mahuli mo ako!" Tili ng bata. "Teka lang, Princess Amara. Bilis mong tumakbo ah." Sagot ng lalaki habang nagpapanggap na pagod. Sa pinto ng silid, isang babaeng may simpleng puting bestida, hawak ang tasa ng gatas, ang tahimik na nakangiti, habang pinagmamasdan ng tagpo. Si Risa. 5 taon nang nakalipas mula nang makilala niya ang kanyang tunay na ama. 2 pamilya na ngayon ang tinuturing niyang tahanan, ang mga Velasquez at ang mga Aragon. Noong araw ng kasal nila ni Elias, umiyak si Don Alfredo habang iniabot ang kamay ng anak sa altar. Nakatayo si Don Rogelio sa tabi ni Elias. Magkaagapay ang 2 amang minsang hiwalay. Ngayon ay nagkakaisa para sa anak nilang mahal. "Anak," sabi noon ni Don Rogelio, "ngayon, ipapamana ko sa iyo ang pangalan. Hindi para makilala ka, kundi para maalala mo kung sino kang babae kahit mawala ang lahat." Mula noon, nagsimulang lumago ang kanilang advocacy. Ang dating Parisan sa kanto, ngayon ay isa ng foundation cafe na nagbibigay trabaho sa mga single mothers at dating abused women. Sa bawat tasa ng Pares, may istorya. Sa bawat kwento, may bagong simula. Si Risa ay naging tagapagsalita sa Women's Empowerment Forums. Iniimbitahan sa mga paaralan at pinapalakpakan sa bawat entablado, ngunit sa bawat talumpati, isa lang ang kanyang laging sinasabi: "Ako si Almira, ako si Risa, at minahal ako ng mga taong nasa paligid ko, ang pamilya ko, at yun ang tunay na kayamanan." Ngayon, habang pinapanood niya si Amara at Elias na naglalaro, pinikit niya ang mga mata at naramdaman ang mahapding ngunit magandang alaala ng nakaraan, ang pambabastos, ang pagtataksil, ang pagkawala ng sarili, ang pagkakakilanlan na dahan-dahang binuo. Ngunit higit sa lahat, ang panibagong pagbangon. Lumapit si Amara, bitbit ang laruan niyang kaldero. "Mama Risa, gawa tayo ng pares." Tumawa si Risa. "Sige, pero ikaw ang tagahalo ng sabaw ha?" At sa bawat halo ng sabaw na iyon, may halong luha, tapang at pagmamahal. Hindi na si Risa ang babaeng iniwan ng lalaking minahal niya. Hindi na siya ang tendera ng Paris na pinagtawanan. Siya ngayon ang babaeng niyakap ng 2 ama, minahal ng isang lalaking totoo, at ina ng isang munting prinsesang kubakatawan sa bagong simula. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya itinapon, siya itinadhana. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.